Seventh-day Adventist naman po. Sige, sagutin natin to. Alam nyo, marami sa ating mga kapatid na Seventh-day Adventist or SDA ay tapat, mababait, seryoso sa kanilang pananampalataya. Marami rin na nagtatanong, ano po ba talaga ang paniniwala nila? At tama po ba iyon ayon sa Biblia? Ngayong araw, hindi tayo nandito para manghusga, hindi para manlait, kundi para magpaliwanag at magbigay linaw ng may paggalang at pagmamahal. Sapagkat ang tunay na katotohanan ay dapat laging ibinibigay sa paraan na nakakapagpatibay, hindi nakakasira. So ano nga ba ang mahalagang paniniwala ng Seventh-day Adventist? Una, ang pagsamba tuwing Sabado or Sabat. Naniniwala sila na ang tamang araw ng pagsamba ay Sabado dahil ito ang ikapitong araw na binanggit sa Genesis. Pangalawa, soul sleep. Para sa kanila, kapag namatay ang isang tao, natutulog ang kaluluha at hindi agad pumupunta sa langit o impyerno. Pangatlo, investigate judgment. Naniniwala sila na mula noong 1844, nagsimula si Jesus sa isang proseso ng pag-iimbestiga ng lahat ng tao bago ang kanyang pagbabalik. Pang-apat, pag-iwas sa pagkain ng baboy at ilang pagkain. Sinusunod nila ang dietary laws sa Leviticus 11 bilang ekspresyon ng holiness. Panghuli, end time emphasis. Malakas ang kanilang turo tungkol sa end times, prophetic symbols at babala ng Revelation. So mahalagang tandaan, hindi sila kulto. Naniniwala sila kay Jesus bilang tagapagligtas. Pero may ilang doktrina na kailangan nating itama ayon sa Biblia. Ano ang sinasabi ng Biblia sa Sabat worship? Totoo, ang Sabat sa lumang tipan ay Sabado. Pero ano ang turo sa bagong tipan? Colossus 2:16-17. Huwag niyong hayaang hatulan kayo tungkol sa pagkain, inumin o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito ay anino lamang, ngunit ang katuparan ay kay Kristo. Ibig sabihin, hindi na nakatali ang kaligtasan sa araw ng pagsamba. Walang talata na nag-utos sa New Testament na dapat Sabado lang. At bakit linggo ang araw ng pagsamba ng early church? Makikita natin ito sa Acts 20:7. On the first day of the week, Sunday, they gathered and broke bread. 1 Corinthians 16:2. Offering was done on the first day. Hindi masama magsabat, pero hindi ito requirements ng kaligtasan. Yung soul sleep naman sa kanilang teaching, ang SDA ay naniniwala na natutulog ang kaluluwa. Pero ang sabi ng Biblia ganito, Luke 23:43. Today, you will be with me in paradise. Hindi sinabi ni Jesus, matutulog ka muna. 2 Corinthians 5:8, to be absent from the body is to be present with the Lord. Hindi to be absent from the body is to be asleep. Hindi po ganon. So ayon sa SDA, si Jesus ay nagsimulang mag-imbestiga noong 1844. Pero walang kahit isang talata sa Biblia na may petsa. Hindi sinabi ng Biblia na magsisimula pa lang si Jesus magpatawad o mag-ayos ng records. Hindi po sinabi yun sa Bible. Hebrews 10:12, nang ialay ni Kristo ang isang hain para sa lahat ng kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Tapos na. Hindi ongoing ang redemption or investigation. John 19:30, it is finished. Hindi ito to be investigated, kundi tapos na ang gawaing pagliligtas. Pagdating naman sa pagkain ng baboy, ito yung sinusunod nila sa Leviticus chapter 11. Pero sabi ni Jesus, Mark 7:18-19, but saying this, Jesus declared all foods clean. At si Paul mismo ang nagpatotoo nito. 1 Timothy 4:4, lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at dapat tanggapin ng may pasasalamat. Kung gusto mong umiwas sa baboy for health, okay yon. Pero hindi ito requirements para sa kaligtasan or holiness. Hindi naman natin sinasabing masama ang Seventh-day Adventist. Marami sa kanila ay tapat, maka-Diyos at masisipag mag-aral ng Biblia. Pero bilang mga kapatid kay Kristo, tungkulin natin na ipakita ang katotohanan ayon sa salita ng Diyos. Hindi para makipagtalo, kundi para magbigay kaliwanagan. Hindi para i-condemn, kundi para itama ng may paggalang. Hindi para magyabang, kundi para magturo ng grace at truth. Efeso 4:15, speak the truth in love. At doon tayo tinawag. Ang Seventh-day Adventist ay may maraming magagandang intensyon. Pero may ilang turo na hindi tugma sa malinaw na aral ng Biblia. At sa dulo, hindi araw ng pagsamba, hindi bawal na pagkain, hindi doktrina ang magliligtas sa atin, kundi si Jesus lamang. Siya ang ating tagapagligtas, tagapamagitan at katawan ng katotohanan. Kung ang hangad natin ay magturo sa iba, gawin natin ito ng may paggalang, may kababaang loob at may pag-ibig. Dahil ang katotohanan ng walang pagmamahal ay hindi nagbubunga. Pero ang katotohanan sinasabi sa pag-ibig ay nagbibigay buhay.